hindi lang ako mag-delay ngayon sa mga construction area or sa mga town. Ma-pick up ko yung aking pilot today. Makakalusot pa ako ng Kansas. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning North Dakota. Sumaga akong gumising kanina, alas 5, insakto alas 5. Dahil lang plan ko sana alis ako ng alas 6 this morning para ma-meet up ko yung aking next pilot sa Nebraska today. North Dakota and then South Dakota just by myself. So wala akong pilot dito. But Nebraska, meron akong pilot hanggang makatawid ako ng state na yon hanggang Kansas. But pagising ko ng umaga, yung aking oras pala ay nasa 8 hours and 30 minutes pa lang ako. So kailangan kong bunuin yung 10 hours na off duty bago ulit ako mag-drive. So alas 6:22 na ng umaga, but still nandito pa ako. Hinihintay ko matapos ang 10 hours. And then after 10 hours, mag-pre-trip ako ng 15 minutes. So, ang sabi ko 6 o'clock, 12 o'clock kami magkikita sa state line ng South at saka Nebraska. So, babaguhin ko mamaya. Sabi niya sa akin, meron ka pa bang oras after mong makarating ng Nebraska? Kasi ang gagamitin naming oras para makatawid ng Nebraska is around 4 hours and 30 minutes. Sa buong Nebraska na yan, tatawirin namin hanggang Kansas. Sabi ko, meron pa. Pero I know it's too close. Napaka konting-konti lang yung magiging ano niya, yung tawag dito, difference na aking oras sa pagdating doon. Short, as in, napaka-short. And, yeah. Then Kansas just by myself. I think Oklahoma, meron akong Oklahoma. Then Texas by myself sa Texas. So naliligo ako dito kagabi. Nagbayad ako ng $10 sa shower. Instead sa Loves na makapag-free ng shower, wala. Dahil yung tubig daw na, yung tank ng tubig na naka-reserve doon sa para sa shower, hindi daw, sabi ng lalaki, hindi nakalapat ng husto sa ground. Yun ang sabi. And then yung tubo daw nag-explode. Kaya lahat ng shower wala. Kaya umalis ako dito. Dito ako nagpalipas. So nagbayad na lang ako ng $10 para lang to get a shower last night para maging fresh. Kasi yung last ko na shower is Monday night sa Saskatoon. Sa yard ng Q-Line. But bago ako mag-start ngayon ng aking biyahe, ito mga old videos na mga old comments na to. And sasagutin ko lang to si Good Vibes TV. Good Vibes TV. May tanong lang ako, pag gumamit ka ba ng yellow glass mo ay hindi ka ba nakakaramdam ng antok pag suot mo ang anti-glare glass mo, ang pink boss? Ito yung ibig niya sabihin, itong glass na to, itong yellow. No, maganda siya gamitin. Gusto nyo makita. Ay. Ito. So, ilagay ko dito ha. So, yun ang normal pag walang yellow glass. Lagyan natin ng yellow glass. Di ba? Ang ganda gamitin ito, lalo na pag winter time.
Pag puro puti na yan, yung highway na yan, tapos yung glare ng araw, yung sikat ng araw tatama dun sa white, sakit sa mata. Okay? Yung mga truck drivers or mga nagdadrive ng kotse dito sa Canada, America, yan ang normal. Lagyan natin ng yellow glass. Di ba? Kahit sa Pilipinas, maganda siya gamitin pang drive, lalo sa gabi and pag tag-ulan. Okay? Nagdadrive kayo ng kotse, ng inyong service car, meron kayong nabibili nito sa Amazon. Hindi lang siya pantrabaho, but merong mga pang style na, you know, yung panggala, no? Pero hindi ganitong style na Dakota sa Marks to sa Canada eh. Meron nabibili nito sa pang forma, yellow glass. Tingnan nyo yung result, di ba? Yan ang araw, lalabas ang araw, yan ang result. So malaking bagay ito, lalo na pag winter time. So kaya ko lang dyan. So hindi nakakantok, okay siya gamitin. And si Vince, have a good day. Lagi akong nanonood ng mga video. Pa-shoutout naman sa Bacoto family from Inayupan, Javier, Leyte. More videos. And si Ate Chris, nag-comment siya 1 month ago. Nag-dinner dito sa bahay ang aking 2 oldest sons while watching your vlogs. Keep safe and keep on tracking, Mark. God bless. My second son, J. Mark, wanted to be a truck driver. Wow. He's inspired by you. Yeah, J. Mark, kung ano man yung Ate Chris, i-translate mo na lang kasi nire-reserve ko yung aking English. Kung ano man yung gusto mo at na-inspired ka, well, try ang maging isang truck driver. It's fun kung gusto mo yung mga adventure, mga long drives, makakita ka ng state by state, province to province, makapag-meet up ka ng mga ibang tao sa iba't ibang lugar. Well, trucking is for you. No, kung gusto mo yung mga adventure, long drives, or basta, yeah, trucking is a good career. But yeah, kung papasok kayo sa trucking, make sure na i-adapt niyo yung trucker's lifestyle. Na sometimes you will be away from your family, no? May mismo yung mga mahal mo sa buhay. Ganun ang trucker's lifestyle. Then adapt mo na, matutulog ka talaga sa likod. Ito yung magiging bahay mo, ito yung trabaho mo, alagaan mo yung truck. Ito yung trucker's lifestyle. Hindi lang yung isipin mo is yung money, you earn money. Of course, from the start ka ng trucking, ang mindset kasi agad ng iba is yung pera, yung kita ng pera. Okay? Sinabi ko na to before. Pag pumasok ka sa trucking, ang isipin mo lagi yung mag-build ka ng experience, lalo pag wala kang experience. Build your experience, then money will follow pag meron ka ng experience. Meron ka ng solid na experience, pwede ka na mag-demand. Hey, ganito ako, ito yung aking resume. Kita ng employee, oh wow, solid yung resume. Di ba? So makapag-demand ka ngayon ng iyong sweldo or rate. Kung hindi mo magustuhan yung rate niya, okay, hindi ako pwede dyan. Di ba? So yung pera, tsaka na yung pera. So kailangan mo na isipin is yung experience. Hindi yung pagka-graduate mo ng engineer, mag-a-apply ka agad ng as engineer at ito yung expectation ko na sweldo. No. Wala kang experience eh. Kaka-graduate mo lang ng class 1, kaka-graduate mo lang ng engineer. Theory lang yung alam mo. Wala kang experience na on hand talaga. Okay, J. Mark? Okay, follow your dreams. Salamat at na-inspired ka sa aking mga videos. Si Glenn Regalado, mauta na lang ko, doon na ba yung mga brand ng China? Yung mga farm equipment, wala. Kasi mostly ang mga farm equipment na ginagamit dito is John Deere, New Holland, ano pa ba? 4 yun eh, ng brand. Claas, tsaka yung isang black, nakalimutan ko yung brand ng black. Mostly ang mga farmers dito ay John Deere. Yeah, solid sila sa John Deere. So yun lang, maghahanap ako dyan sa comment section ng mga questions and mga shoutouts soon sa mga susunod na mga videos ko ilalabas. So 15 minutes more, then mag-start na ako ng aking pre-trip, and I'll see you guys sa highway. I'm about to begin my third day. It's the third day, 1, 2.
Yes, third day. Okay, 15 minutes. I'm all good. Continue on US 83. Yes. Yes and yes. It's all clear. Left. 7 o'clock. So 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 o'clock. Darating ako dun 1 o'clock. Kasi from here hanggang South Border is 1 hour. Feel the freedom in my veins. Burning love, breaking chains. Running wild now, no control. Iron heartbeat, fuel my soul. Nothing holds me when I go. Well, Hindi ako mag-delay ngayon sa mga construction area or sa mga town. Ma-pick up ko yung aking pilot today. Makakalusot pa ako ng Kansas. Kasi 5 hours lang yung excess time ko after ng South Dakota. So, I'm making sure na makaabot ako ng Kansas. Then Kansas, state line border ng Kansas at saka Nebraska. I'm gonna drive around 16 minutes more para doon sa Mexican restaurant. Tonight doon ako titigil. Gusto ko rin tikman yung burritos ng authentic na burritos ng Mexican. Yung titigilan ko mamayang gabi. Keep right. In 200 meters, arrive at coordinates on the left. Dito ako sa Pier, South Dakota. Alam kong meron akong subscriber dito na gusto magpagkita sa akin, but nalimutan ko yung pangalan niya. He's from here. Continue on the current road.
Birds, tarungan na yung kalaki, Birds. Kasama ka, Birds. Sa buntag nga, alauna na, Birds. Asa na laro ng Birds? Oh, Northern Tracker, mga gano'n. Kaling motor. Sorry kay Birds. Busy mga birds. Call waiting lagi birds. Ito may istorya ng mga birds. Hey. Tali ng birds. Bakit daw? Yay! Fuck's sake. Kayo na ba ka birds? Delivery got swarm mga birds. Ito hindi pinakakurat sa tanang kurat pa. Ay birds, ikaw ano birds? Birds, stay put kaya birds. Kaya ka na birds, 20 years ka na birds. Pat birds, stay pat ka birds. Kaya ka birds, 20 years. Ay, birds. Ay, sila kawaii, birds. Kape pa yung driver mga reliable birds. Ay, yan, birds. Oo nga naman. Nga naman. Milking time. Oh. The milking time din. Yan o. Yang oras? Sa? Bila mo na dapat? Daya sa buong bird. Pero access lagi ya. Yan ano. Yan o. Ya. Nervobisong ka eh. Ano sila sa bike down? Uish. Yang muli air ba siya no? Sakto gilyang paguli. Ah. 8 minutes bago ako mag-exit ng state ng South Dakota today. And yung aking pilot, I hope, nasa state line, naghihintay ngayon. Alauna na ng tanghali instead na alas 12. But
Yeah, di kaya. 5 minutes to 281. Ito yung aming route. Layo, no? Halos 6 hours eh. Yeah, 6 hours. Arriving at coordinates on the right. Hey, Noah, do you copy? In 1 kilometer, turn right on 909th Road. Alright, I'm here at 281. Okay, next. Your name is Noah? Yes. Copy that. Okay, yun na yung aking pilot sa unahan. See him. So let's see how Continue many on US 281. hours. So that's around 4 hours and 18 minutes. 4 hours and 18 minutes hanggang state line border ng Kansas. So I still have 5 hours. Meron pa akong 42 minutes matitira. So I can cross today ng Kansas. It's clear now. I'm clear. It's been a long week, trying to make ends meet. Going nowhere fast, I'm so tired of the same routine. No use in walking the line, let's push our cares away. That bottle's calling our name, and we ain't leaving till it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Alright now. Low lights settling in, the room is picking up. Feels like we're stepping in to shake the day right out. So go on and hit me again. This night isn't done, we're finally letting loose. We're pouring out the good times, and we ain't quitting till it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Come on now. All night. Yeah. Damn, what a late night. We tied one on. The way my head is feeling, I don't know my right from my wrong. Maybe we should lay low tonight, slow down for a little while. But that bottle ain't gonna drink itself. Let's
throw it down until it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Want me one now? Let's drink until it's dry. So nakikita nyo dito yung aming escort pilot ng bawat ng probinsya ng Canada na aming dinaanan hanggang sa interstate ng Amerika, bawat state. Diba? Iba-iba yung roles. Putol-putol yung aming escort pilot. Montana and Nebraska here and Oklahoma. Yung Oklahoma napakaliit lang. I think that's only 60 kilometers or 80 kilometers yung pagitan. Pero kailangan ko ng escort doon. Isang full pilot at saka isang likod na pilot. Pero walang tulay doon na dadaanan. Straight lang talaga yun hanggang makarating ng Texas. Walang mga big buildings, nothing. Pero dahil it's a law na kailangan over ako ng 1511, nasa 1511 ako, so meron siyang pilot kahit walang structure na madadaanan dahil patas nila yon ng Oklahoma. So putol-putol yung piloting. Okay, so ang gagawin mo as driver, as meron kang load na ganito, kailangan alam mo kung kailan ka darating sa state na yon, na compute mo na or nakita mo na yung ilang oras or yung ruta na alam mo anong oras ka darating sa state line para sa meeting engagement ninyo ng pilot, no? Kasi tatanungin ka ng opisina ano yung ETA mo sa next pilot or sa state na yan na need mo ng pilot, kailangan alam mo kung kailan ka darating. So medyo di ba? Medyo maraming trabaho, kumbaga. Maraming trabaho sa pag-oversize. Then kailangan lang nakaplan na lahat yung mga ruta, anong oras ka darating. Magre-refuel ako mamaya doon kasi kailangan bago ako mag-start for another day na biyahe, full tank na naman ako, no? So may mga chances na pwede kang mag-full tank after ng isang whole day na biyahe, then do it, full tank mo na bago ka matulog habang hindi pa busy or pag busy na kasi tapos hindi magkasya yung copy pag busy kasi ang station tapos hindi magkasya yung lapad ng yung load, aatras ka, diba? Walang problema kung RGN lang or whatsoever, mga straight. But meron kang jeep, medyo sabi ko nga, hindi ako master dito hindi namin madalas na ginagawa tong 7 axle sa akin yung iba magagaling yung iba, but ako pangalok pa lang to, 1, 2, 3, 4, pang-apat ko pa lang to. So kung lagi ko siyang ginagawa, yung muscle control, tawag doon, muscle control, memory muscle, alam mo na, di ba, kung ano yung galawan ng jeep. Kaya pag may chance na bakante at pwede ka na mag-fuel up, then fuel up, hanap ng parking, done for the day, plano ka na naman sa gabi, ano yung next na ruta na state na pupuntahan mo. Kailangan nakalatag na lahat, double check yung mga permit, yung route, para hindi magkamali. Kasi pag once na na-fuck up ka ng isang exit mo, then fuck up na lahat yung buong ruta mo, mawawala ka na So double check lagi, night, tandaan mo yung mga US highway na binibigay sa permit. Masyadong conflict, no?
conflict of interest, unlike sa pag straight track ka lang, I mean mga legal load, walang problema, hindi mo kailangan mag-isip ng mga ruta-ruta na yan dahil sundin mo lang yung GPS and that's it, dadalhin ka na dun sa destination mo. But this one, conflict of interest, kumbaga, na dami mong kailangan isipin. Meeting engagement ng pilot, routing, titingnan mo pa yung hours of service mo kung aabot ka pa ba or hindi na. Dami. Hindi siya madali. For me, hindi siya madali. Kaya copy. So, I think, mamaya, change plan, Loves, truck stop. Depende sa magiging sitwasyon mamaya. Alam nyo, since kanina umalis ako ng North Dakota until now, North Dakota, South Dakota, Nebraska, and then papasok na ako sa pang-apat na states, Kansas. Hindi pa ako tumigil. Non-stop. 11 hours. Meron pa akong 1 hour and 34 minutes and remaining sa aking destination sa Kansas state line is 49 minutes, 88 kilometer, then I'm done. Sa Kansas na ako titigil. 4 na states, never ako tumigil. Rat sa Bisaya pa, Bunal Chuy, takbo habang may lupa. Gutom na. Ito lang yung kinakain ko, apple. Natalima na ako. Few minutes, 13 kilometers, babalik kami ng 81, and that's it. That's the final highway para makarating ng state ng Kansas. Kaya kami. Kanina paglangaw ka. In 2.5 kilometers, turn right on US 81 South. That's the final highway. On 18 coming down on the turn. Turn right on US 81 South. Geneva, 8 miles. There you go, big highways. Arriving at coordinates on the right. Continue on the current road. Yeah, 74 kilometers. State line, 43 minutes.
naghiwalay na kami ng aking pilot. Nandito na ako sa Kansas, nasa labs. 34 minutes na lang yung aking remaining time sa 11 hours. Kailangan ko lang mag-refuel, then doon ako magpa-park ko sa unahan. I'm all done for the day. Yung Mexican grill, Mexican restaurant, nandyan sa unahan. Tinawagan ko kanina. Wah, ano ba yan? Nalagay ko sa deep. Tinawagan ko na kung pwede mag-park yung truck. Parang ayaw yata. Gusto sana kumain ng Mexican food. Come on. Yeah, tapusin ko lang to and then I'm all done for the day. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe. Kasya naman siya, yung kaganda ng labs, maluwag. So hindi pa masyadong puno ang parking. Daming bakante pero hindi ako sisingit sa mga spot na yan dahil oversize. I don't know, baka pwede. $688, $700 guys, for sure. Mahal ng diesel, $5, 2 cents ang per gallon. $5. So ang isang gallon ay 3.7 liters. Ano ba? Kasya naman pala dito sa waist scale, 16 high. Kunting-kunti lang talagang diferensya kasi 15-11, 16 high, 3 inches, then 15 wide. Masikip. Almost ganun kataas yung load, mga choy. 3 inches na lang yung pagitan nung scale na yan at saka sa ground. Ganun siya kataas. Ay, gusto ko ng Mexican food. Okay, that's it. I'm all done. Langaw, itong mga nakapasok na langaw dito, patay kayo mamaya. 30 minutes na lang, so in total is 9 minutes. 30 minutes of remaining drive time. Yan. Bubas ka na, huwag ka nang bumalik dito. Bumalik. Yeah. So that will be fine.
Canada na side, masikip to. Hindi ka siya sa Canada. Then I'm all done. May tira pa akong 30 minutes. So na-consume ko lang ay 10 hours and 30 minutes. You have 0 hours and 30 minutes until you exceed the 8-hour break limit in accordance with the USA Federal Hours of Service Regulations, Section 395.3. 3. Yeah, ito yung aking pwesto. You have 0 hours and 30 minutes until you exceed the 8-hour rest break limit in accordance with the USA Federal Hours of Service Regulations, Section 395.3. 3. Okay, I'm all done. Pagod. Ngayon lang ako nakatigil. My God. 5 hours. 11 hours pala. 10 hours and 30 minutes exactly. Hindi ako tumigil para mag washroom, mag-check, wala, nothing. So, on ko lang yung aking APU. Yeah, nothing. 11 hours. 11 hours non-stop. All the way hanggang dito sa Belleville, Kansas. So mamayang hapon na pala. Asikasuhin ko naman yung aking route ng Kansas and Texas. Kansas, Oklahoma and Texas. Alam niyo, maganda to gamitin sa summertime. This one, hindi siya mainit kasi ito nag-absorb ng yung tama ng araw sa sasakyan, yung mga ganitong style, kaysa doon sa kortina. Mainit yung sa kortina, tutumba na ako. So asikasuhin ko yung aking route permit ng Kansas, dito sa Kansas, and then Oklahoma, and then Texas. Tomorrow nasa Cloud, Texas na ako. Drop ko lang yung trailer, and then babalik ako ng Amarillo for the weekend. Doon ako magstay sa Amarillo kasi yung aking unloading ng itong tangke ay sa Monday pa ng umaga. So I'm not really sure kung unload sa Monday or, kasi sabi ng mga ibang driver sometimes it takes 3 days, 2 days na naghihintay. So it is what it is, guys. Trabaho eh. So ngayon, ang gagawin ko,
Kasi wala pa akong lunch. Wala pa akong almusal, wala akong tanghalian, kundi apple and tubig lang yung aking binibira kanina. Kaya malaking bagay yung meron kang apple sa sakyan kasi nakakabusog din siya eh. Lalo na yung apple na soft. Ito medyo crunchy siya pero matamis, which is good for me. So kung magpahinga, gusto kong humiga and maghapunan muna. Then yung Mexican restaurant nasa unahan pero ayokong magputol ng trailer. Nag-craving ako ng Mexican food. Maybe sa Amarillo na siguro pagdating ko bukas sa Amarillo. Pag weekend. So anyway guys, daghang salamat sa pag-uban sa ako ang biyahe. Ibig sabihin ay pag-uban sa akong biyahe. Pagsama sa aking biyahe ngayon. Ngayon ay Friday, August 7. So late na tong videos na na-upload para meron akong pundong mga videos at meron akong gagawin. Hindi yung real time na ina-upload ko sa inyo. So Saturday bukas, nasa Amarillo ako, Texas. Have a good night. Amping Mutanan, and I'll see you guys in my next video. It's been a long week trying to make ends meet. Going nowhere fast, I'm so tired of the same routine. No use in walking the line, let's push our cares away. That bottle's calling our name, and we ain't leaving till it's dry. We're about to get our minds right.